Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagkumbaba muna nating aminin ang ating mga kasalanan at pagkukulang at hilingin natin sa Panginoon na tayo kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagkukulang, patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, lugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.
tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatao ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat daw ang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matukan nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Iyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ang Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, na kaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagsusumamo ng mga Israelita kay Moises na magdasal sa Diyos na alisin na ang mga ahas na pumapatay sa kanila. Pero pansinin po ninyo ang naging reaksyon ng Diyos. Inalis ba niya? Hindi. Bagkus, inutusan niya si Moises na gumawa ng isang ahas na tanso at ilagay ito sa may bandang dulo ng isang pole. At sino man daw na matuklaw ng ahas pero titingin sa ahas na tanso ngayon ay gagaling at hindi mamamatay. Sa makatuwid, hindi nga niya inalis ang ahas pero binigyan niya ito ng mas mataas na sense, kahulugan o antas. Yung ahas na nakamamatay, naging ahas na nagpoprotekta ng buhay. Mas matindi nga po, yung pagtaas ng antas na ginawa ni Kristo sa ahas sa ating unang pagbasa. Sa ating narinig na ebanghelyo naman Sapagkat dito'y sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, kailangan ding itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung iisipin po natin, ganito rin ang ginawa ni Jesus sa krus.
No wonder meron tayong kapistahan ng exaltation of the cross. Pagtataas, pagtatanghal sa krus. Kasi ang krus dati, sa mentalidad ng mga tao nung kapanahunan ng ating Panginoon, karumal-dumal na kamatayan ang ibig sabihin yan. Hindi kaaya-aya ang simbolismo ng krus na yan. Kaya sa mga naglalagay ng mga crosses sa kanilang katawan at ng mga nagdadala nito, kung tayo po'y nabuhay noon, abay kung isusituate natin yung ginagawa natin ngayon, abay parang tayo yung nagsusuot ng mga maliliit na imahe ng silya elektrika, garote at lethal injection. Ganon ang magiging dating sa mga tao noon. Ganon kababa ang tingin ng mga tao sa krus. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Dahil sa Kanya, yung krus na dati simbolo ng kamatayan, naging simbolo ng buhay. Dahil sa Kanya, ang krus na dati simbolo ng kalupitan ng tao, ay naging simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa tao. And not to mention, na dahil kay Jesus, ang kasalanan ng tao na nag-ugat sa punong kahoy ay itinuwid ng Panginoon sa krus na kahoy. Hindi ba't ang galing ng nagagawa ng pag-ibig ng Diyos? Na itataas ang napakababa, na bibigyan ng halaga ang napakamura, napapaganda ang napakapangit na. Yun ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos. Naisip ko nga po para dito yung Japanese way of restoring, fixing broken things. Often times ito yung mga broken ceramic pottery or glasses known as kitsugi. Parang ganito. Yung mga basag na pagkukumpuni-kumpunuhin. By the way, ang ibig sabihin ng kitsugi ay joined with gold. Samahan ng ginto. Yung gintong yan, na para kung sasabihin ay sumisimbolo sa pag-ibig ng Diyos. Yung gintong yan, sa artwork na yan, ang siyang nagpaganda at mas nagpamahal pa sa bagay na sira na. O hindi ba't ganon ang pagmamahal sa atin ng Diyos? By the way, wag na po tayong lumayo. Ang mahal na po ang Nazareno. Sige nga, wag muna nating isipin na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Anong maganda na makikita natin dyan? Sige nga, taong may buhat-buhat na may malaking krus, na may koronang tinik, hirap na hirap, pagod na pagod, maraming galos, may mga dungis, at alam natin ipapako sa krus. Anong maganda na makikita natin dyan? Kung hindi natin nalalamang Diyos na nagkatawang ng tao yan. Pero yun nga yun ang mas nagpaganda kung bakit kahali-hali na para sa atin ang imahe ng mahal na pong Nazareno. Sapagkat sa Kanya natin nakikita yung sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo sa Ebanghelyo, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. For God so loved the world. Hindi ba sa sinabing, mahal ng Diyos ang sanlibutan? Hindi ba sa sinabing, for God loved the world? May so love the world. Kumbaga, words cannot really express yung pagmamahal sa atin. Kulang ang salita para maipahiwatig ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Narinig naman natin sa ating kalawang pagbasa ang lahat ng mga sinakripisyo niya para lamang mapatunayan na tayo ay mahal niya. At yun ang sa atin ay nagpaganda. At yun ay sa atin ay nagbigay ng ibayong halaga.
take note of the words I used. Iba ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ko sinabing, iba ang nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat alam natin ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Pero kapag sinabi natin, iba ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos, ang sinasabi natin dito, yung po pwede naman niyang gawing madali, ginawa niyang mahirap. Pwede naman niyang sabihin sa atin, ligtas na kayo. Kung paanong mas madali sa Diyos, na alisin na lang yung mga ahas, kesa ibahin ang kahulugan ng mga ahas. Itaas ang kahulugan ng ahas. Kung paanong mas madali para sa Diyos, ang lipuli na lang ang tao. Wala pa siyang problema. Hanggang ngayon, nagkakaproblema siya sa atin sapagkat patuloy pa rin sa pagkakasala ang tao. But then He chose the way of love. Yung mas mahirap na paraan. Sapagkat hindi lamang tayo gustong iligtas ng Diyos. Gusto ng Diyos ay ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Hindi lamang tayo gusto ng Diyos na iligtas. Gusto rin niya na papanumbaligin ang dati nating karangalan. Kaya ang ginawa niya, siya yung nagkatawang tao upang akuin niya ang parusa na dapat sana'y para sa atin. At sa gayon, ibalik niyang muli ang karangalan ng taong dinungisan ng unang tao. God did not just save us. By His love, He also restored us. Kung i-relate nga po uli natin, dun sa, pakita nga uli natin yung kitsugi, Japanese way of fixing things, broken things. Mas madali para sa isang Japanese, ay itapo na lang ang nagkawasak-wasak na vase, glass. Mas madali para sa isang Japanese. Mas mahirap yung gawin niyang pagkumpuni-kumpunihin niya ang nawasak na. Kaya nga po, very appropriate na yung kinukulayan ng gold ay yung bakas ng mga marka ng pagkukumpuni sa isang artwork. Sapagkat yun ang bakas ng hirap na pinagdaanan nung nagkumpuni sa palayok na yan, sa artwork na yan. Yung hirap na yon, yun ang mas nagbigay sa kanya ng halaga. Yun ang mas nagpaganda sa kanya. Ay isipin po ninyo, pwedeng sabihin ng mga bibili sa artwork na yan, bargain mo na lang ito. O kaya ibigay mo na lang ito. Nawasak na ito eh. Pero anong sasabihin? Baka nga mas mahal pa yan sa dating kalalagayan yan nang hindi pa nababasag yan. Ganon ang nangyayari sa atin eh. Mas gumanda tayo, mas naging mahal tayo. Sapagkat hindi lamang natin makiklaim na lilikha tayo ng Diyos. Kasi po pwedeng nanglikhain tayo ng Diyos, bagamat sinasabi sa aklat ng Genesis, dumampot siya ng putik. Pero baka po pwedeng nilikha tayo ng Diyos ng mabilis na, let there be man, let there be woman, katulad ng ginawa niya sa ibang mga nilikha niya sa katauhan. Pero dito, sa ginawa para sa atin ni Kristo, hindi natin po pwedeng sabihin, hindi tayo pinaghirapan ng Diyos. Pinaghirapan tayo ng Diyos. Kaya nga, mas naging mahalaga tayo. Mas naging maganda tayo. Ito po sana mga kapatid ang nakita nating mensahe sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno. At makita rin natin ang isa sa mga challenges o hamon ng pagdiriwang natin ngayon ay ang tulad ng Panginoon, we also choose the path of love in dealing with our crosses. Yung gawin din natin yung ginawa niya sa pagharap natin sa mga krus ng buhay natin, sa pamilya, sa pinagtatrabahuhan, karamdaman, problemang pinagdaraanan, we choose the path of love. Yung mas mahirap na paraan. Kasi mas madali yung mag-give up na lang. Mas madali yung
manikis na lang. Mas madali yung makipaghiwalay na lang. Mas madali yung itakwil mo na lang. Mas madali yung wag nang umasa sa Diyos, magtampo na lang sa Diyos, magalit na lang sa Diyos kaysa yung patuloy na sumampalataya sa Kanya sa gitna ng maraming problema. Palagay ko mas madaling gawin. Pero mas mahirap yung magmamahal pa rin tayo sa Diyos at sa kapwa natin, sa kabila ng mga problemang pinagdaraanan natin. Pero mahirap man yun, yun ang path, yun ang paraan that can really transform something very ugly into something very beautiful. Yun yung mas nakapagpapanibago ng tao. Yun ang mas nakapagpapanatili, nakapagpaparestore ng relasyon. Yun ang mas nakapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Yun ang mas nagpagiging kalugod-lugod natin sa Diyos. Choosing the path of love in dealing with our crosses. Tama pong mahirap ito. Kaya't ang isa sa mga suggestions natin ay gawin din natin ang ginawa ni Kristo. Itaas din natin ang antas ng krus. Huwag nating tingnan ng krus bilang pahirap lang, bilang abala lang, bilang pasakit lang. Kasi ang Diyos naman ang nagsabi sa atin, if we are to follow Him, we should carry our crosses every day, each day. Ano yon? Para pahirapan lang tayo? Para pasakitan lang tayo? Para abalahin lamang tayo? Hindi ganun ang Diyos. Mabuti siya, kaya siguradong mabuti rin ang layunin niya sa pagbibigay sa atin ng mga cross. Hindi ko alam kung parehas ng salmo, pero sa salmong tugunan kanina sa English version na nagbisa ako, ang sabi doon ay, remember the works of the Lord. Alalahanin ang mga dakilang gawa ng Diyos. At ang isa sa pinakapangunahing pinatutungkulan dito, alalahanin mo kapatid, alalahanin natin kapatid, na dahil sa krus, iniligtas tayo ni Jesus. So dahil sa mga krus din, na na-encounter natin araw-araw sa ating buhay, pwede tayong iligtas ng Diyos at ng mga tao sa paligid o sa buhay natin. Kaya sana tingnan natin ang krus na ganon. At mangyayari lamang nun, yun, kung sa bawat pagtingin natin sa ating krus, titingnan natin ito, nakasama ang Panginoon. Kaya ako po pinadala yung crucifix na ito na nakalagay sa altar natin kapag tayo nagmimisa. Kasi at one point, mayroong nagkomento na isang kaibigan, Father, very bare naman yung likod ng crucifix. Ang ganda po ng simbahan, ang ganda po ng mga design, pero pagdating dito sa crucifix, sa likod ng crucifix, off. Parang hindi bagay kasi bare na bare. Kaya nga po pinalagyan ko ng design. Hindi ko naman po pwedeng palagyan ng katawan ng ating Panginoon na nakabayubay sa krus. Kasi ito na eh. Likod po kasi ang inyong nakikita eh. Kung bakit ito'y nakaharap sa paring nagmimisa, isa sa mga reasons for us to be reminded that we are to celebrate the Mass in the name of Jesus Christ. Besides, yung mga imahe ng mga santo, pati na yung malaking krusipiho, nasa harap nyo na, ayan o. Ang laki na nung sa inyo eh. Amin na lang ito. Pero gusto kong pick upin yung sinabi niya, hindi maganda ang krus kung wala si Jesus. Totoo yun. Sa buhay natin, hindi magiging maganda ang tingin natin sa mga krus ng buhay natin. Pasakit lang yan, pahirap lang yan, abala lang yan. Kung hindi natin makikita si Jesus. Kung hindi natin makikita ang ating Panginoong nagsasabi sa atin, may dahilan kung bakit ko inalaw ang krus na ito sa iyong buhay. At hindi mo makikita yung dahilan kung makikita mo lang ang krus na abala, pahirap at masakit lang. Hindi ko iaalaw ito sa buhay mo kung walang mabuting maidudulot ito. Ang isa nga pong interpretasyon, kapag nakikita nating bare ang likod ng crucifix sa altar habang tayo nagmimisa, isipin natin na pwedeng tayo ang nandiyan nakapako sa krus. Dala ng mga krus na pinagdaraanan natin sa buhay. Pero
we are not alone sapagkat nandiyan ang Panginoon telling us, I am with you, bearing this cross with you and for you. Kasama mo ako, malalampasan mo ito. Ito sana ang hilingin nating biyaya, mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito. Lalo na para sa mga krus na inaalaw ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat alam niya ang samo ko. Pangangailangan ko, ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maging iba, mabuti, mataas, ang pananaw ko sa mga krus na inaalaw mong maranasan ko sa buhay ko upang hindi ako magpuro reklamo, upang hindi ako maging magagalitin, upang hindi laging nagiinit ang ulo ko. Tulungan mo po ako na mahalin din ito kahit papaano. Lalong-lalo na kung para sa iyo at para sa pamilya ko, para sa mga taong mahalaga sa buhay ko. Tulungan mo po akong mas pairalin ang paraan ng pagmamahal kaysa ang panguusga, kaysa ang pagtatakwil, kaysa ang pag-give up, kaysa ang kawalan ng pag-asa. Tulungan mo po ako upang ang krus ay mas lalo kong makaya. Alleluia! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yes, despite your crosses, hindi ka pinahihirapan ng Diyos, hindi ka sinisira ng Diyos, hindi ka pinagtitripaan ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos, hindi ka sinasaktan ng Diyos, hindi ka pinaiiyak ng Diyos, hindi ganon ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka diyang binibigyan ng krus para sirain. Binibigyan ka ng krus ng Diyos para mas lalo pang buuin. Lapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin ninyo, Diyos naming Ama,
sa inyong mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal aming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal aming Jesus. Minamahal naming Jesus. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal aming Jesus. Minamahal naming Jesus. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man, yung tanggapin aking alay pamanalin. Huli kong handog, buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man, yung tanggapin aking alay pamanalin mula sa iyo.
Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyaya kaloob mo ay aming inialay, aming hiling, bilang pagpalait ka sa misay. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpalain, buhay na dalisay. Pagpalain, buhay na dalisay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayos sa iyong mga kamay, Sa sa kapurihan kapurihan at niya at karangalan karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaying ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus tinanghalang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumawa. Sa Manila Joyce, Silito Persicaw, Diyos at Yongga Maria Jose Erlito Erickson, Miguel Arsenio, Enrique, Rose, Emer, Reggie, Fredo Mark, Ricky, Benjamin Ali, Oreo Iska, Ada Dante, Remy, Noemi, Napoleon, Elsie, David, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Tritonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nanghasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung ihatid sa pagkabuhay sa kalawalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo isa'y huwag mapahama, maging sa'yo walang tigil na pananalangin, pati lupa ay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o amin ng liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. marami pong salamat sa inyong lahat. Pasasalamat din para sa mga nagtulong-tulong upang maging matagumpay ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na Poong Nazareno. Ang El Shaddai Community, maraming salamat po sa inyo. Ang Hijos de Nazareno, thank you. Sa pangunguna rin, nila Mr. and Mrs. Aguito at Janet Borja, salamat. Thank you sa inyo. Lahat ng mandated organization na naging responsible ngayon. Kasama rin, salamat din kina Kapitan Beth Valerio at Kapitan Edgar Celis. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, alal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kataranan. Ang krus mo ang kinamatay ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Salamat po. Yung magpapabless po.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pakipagpalain mo po ang mga nagpapabendisyon ng mga rosaryo, krusipiho, images, langis, rosaryo.